Catherine, nandyan ang daddy mo. Bilisan mo na. Hinahanap ka niya, baka malate raw kayo sa party. Nagmadali na sa pag-aayos si Catherine. Mainipin pa naman ang kanyang ama. Walang tiyagang maghintay, pero hindi rin naman siya matitiis sa mga gusto niya. Yaya, sabihin mo po kay daddy, wait lang. Nagmamadali niyang sabi habang naglalagay ng blush on. Natawa naman ang yaya niya. Sinabihan ka na ng daddy mo na kumuha nilang ng glam team para dyan. Tingnan mo't nagtagal ka pa. Napangiti naman si Catherine. Yaya, gusto kong maging independent. Saka marunong naman akong mag-makeup. Maganda pa, kasi nasusunod ko ang style na gusto ko. Mas binilisan pa ni Catherine ang kilos. Baka akyatin pa siya ng daddy niya. Nang matapos, dali-dali na siyang bumaba. Napapatili pa ang kanyang yaya dahil nakasuot siya ng heels. Natatakot itong madapa siya at mahulog sa hagdan. Daddy, ready na po ako. Nakangiting sabi ni Catherine sa ama. Napabuntong hininga naman ito. Napakatagal mo anak. Masyado bang maraming dapat takpan sa mukha mo para magtagal ka ng ganyan? Natigilan naman siya sa paglalakad. Daddy, hindi po magandang joke yan. Anong maraming tatakpan? Excuse me, maganda po yata ang anak mo. Kaunti lang na makeup ang kailangan. See? Humalakak naman ang kanyang ama. Ang bilis mo talagang lumaki. Kahit ganyan ka, ikaw pa rin ang baby girl ko. Napangiti naman si Catherine. 8 years old pa lang siya na wala ng mami niya. Hindi na muling nag-asawang kanyang ama. Kaya silang dalawa na lang talaga ang magkasama. Halika na sa party ng governor anak. Baka mali pa tayo. Saad pa nito sa kanya. Tumango naman si Catherine. Wala siyang kahit na anong inaasahan sa party na yon. Pero ang hindi niya inasahan, doon niya makikilala ang lalaking unang nagpatibok ng kanyang puso. Nakakainis talaga. Sa dami na matatapunan ng wine, bakit ako pa? Reklamo ni Catherine. Lumabas siya sa veranda. Mas lalo lang kumakalat ang mancha sa kanyang gown. Talagang sinadya ng Lorraine na yon. Painosente pa siya. Naiiling niyang sabi. Lumipat siya sa isang marmol na bench sa gilid ng hardin. Habang nakaupo at bahagyang nakayuko sa tinatanggal na mancha, isang boses ang kanyang narinig. Sana makatulong ako, miss. Tanong nito. Napatingin si Catherine. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang lalaki. Matangkad at maayos ang pananamit. Ang maitim na buhok nito ay nakasuklay ng maayos. Iniabot nito ang isang panyo sa kanya. Hindi ko maiwasang mapansin ka sa party. Patuloy na sabi nito. Mukhang nahihirapan ka na dyan. Isang maliit na tawa ang kumawala sa mga labi ni Catherine na may bahid ng kahiyan. May bruha lang sa loob na sumira ng gabi ko at nagtapon ng wine sa damit ko. Tumawa rin ito. Sana binuhusan mo rin para fair kayo. Kung masamang ugali sa'yo, bigyan mo rin ng masamang ugali. Mata sa mata. Saglit na nag-alinlangan si Catherine. Siguro ayaw niya lang sa pananaw nito dahil hindi naman siya ang tipo ng tao na palagante. Ngunit mayroong isang bagay sa binata na medyo nagustuhan niya. Halatang hindi ito marunong magpanggap. Pinapakita agad nito kung ano ang tunay nitong ugali. At sa lahat ng yon, mas mahalaga kay Catherine ang pagiging totoo. Tinanggap niya ang panyo. Satisfying na makaganti sa taong nakagawa ng kasalanan sa atin. Pero may mga balik din naman yon. Lalala lang ang lahat. Ako lang din ang mahihirapan. Mawawala ang peace of mind ko. May maliit na mangiti ang binata. So, hahayaan mo na lang na maging unfair sila sa'yo? Kapag hinayaan mo, uulitin lang nila. Umiling naman siya. Kapag inulit nila, ipagtatanggol ko lang ang sarili ko pero hindi ako gaganti. Patatawarin ko na lang sila ng kusa kahit hindi na sila humingi ng tawad. Napailing naman ang binata. Masyado kang mabait. Mabilis kang madudurog ng ibang tao. Mahinang tumawa si Catherine. Hindi naman nangangahulugan na nagpapaapi ako. Hindi ako pinalaki ng daddy ko ng ganon. Pero hindi niya rin ako pinalaking maging palaaway. Marunong lang akong umintindi at magtimpi. Humalakak ang binata. Gusto ko ang mindset mo. Inasar naman ito ni Catherine. Hindi kasi ganito ang mindset mo. Mas lalo itong tumawa. Thank you nga pala sa panyo. Marahang sabi ni Catherine. Walang problema. Sabi nito at nakasandal sa pader na bato. Ako si Lawrence. Lawrence Guevara. Catherine. Catherine Alonzo. Sagot niya naman. Narinig ko ang family name mo.
Saad ni Lawrence. Lubos na kilalang pamilya nyo rito. Mabait ang iyong ama, lalo na sa mga tauhan nyo sa hasyenda. Kaya gustong gusto kayo ng mga tao. Nagtaas ng kilay si Catherine. Hindi ko na malaya na mayroon na pala kaming reputasyong ganyan. Marunong lang talaga kaming makisama ni Daddy sa lahat ng tao. Kahit mayaman ang tatay ko, sanay pa rin siya sa buhay na maging mahirap. Kasi lumaki siya sa nanay niya dati, Lawrence. Hindi naman total reputasyon, parang kilalang presensya ng pamilya niyo sa bayang ito. Sabi ni Lawrence na may mapaglarong kislap sa mga mata. Isang pamilya mo sa pinakamatanda dito. Mga naunang settlers katulad ng pamilya namin na mga ninuno pa lang nandito na. Oo nga pala, Guevara ka diba? Kaano-ano mo si Gov? Puno ng kuryosidad na tanong ni Catherine. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Lawrence. Dapat pala mas nagpakilala ako ng maayos, Catherine. Isa ako sa mga anak ng gobernador. Nanlaki ang mga mata ni Catherine. Anak ka ng gobernador? Bakit ganon? Bakit parang ngayon lang kita nakita? Nasa ibang bansa lang dahil doon ako nag-aral. Sabi pa ni Lawrence. Hindi na rin talaga ako nagpapakilala na anak ni Papa dahil minsan mababait lang ang mga tao sa akin kapag alam nilang anak ako ng politiko. Napangiti si Catherine. Well, masaya akong makilala ka, Lawrence. Sige, babalik na ako sa loob. Baka hinahanap na ako ni Daddy. Tumayo si Catherine para bumalik sa party. Natigilan lang siya sa paglalakad nang maramdaman ang biglang init na bumalot sa kanya mula sa likuran. Bago pa siya makapag-react, nakapalibot na sa kanya ang mga bisig ni Lawrence. Nasa likod niya ang dibdib nito na talaga namang labis niyang ikinagulat. Anong ginagawa mo? Namumulang tanong ni Catherine. Bakit bigla kang nangyayakap? Teka lang. Malalim ang boses na bulong ni Lawrence. Bumibilis ang tibok ng puso ni Catherine. Hindi niya alam kung para saan ang mga bumabalot na emosyon sa kanya. Hindi siya sigurado kung bakit gano'n na lang ang epekto sa kanya ng haplos nito. Subalit tila may mahika sa pagitan nilang dalawa. Kaya lang nawala ang lahat ng yon nang ipulupot ni Lawrence ang coat sa kanyang bewang. Patawarin mo ko, bulong pa ni Lawrence. Hindi ko sinasadyang gulatin ka pero ayan na. Ayaw ko lang na mapahiya ka ulit. May tagus ka. Napasinghap si Catherine. I'm sorry, sobrang nakakahiya. Ibabalik ko na lang tong coat mo. Napalunok siya. Gusto niya na lang lumubog sa lupa. Ang daming kahihiyang nakita ni Lawrence sa kanya. Salamat talaga. Promise, babawi ako sa'yo kapag nagkita tayo ulit. Sobrang bait mo. Walang anuman. Sagot ni Lawrence na may matamis ng ngiti sa labi nito. Nang bumalik ito sa loob, tinanaw na lang ni Catherine ang binata. Kahit sa unang pagkikita pa lang nila ni Lawrence, napahangan na siya nito. Yun ang inalagaan niya sa ilang taong minamahal niya ito. Kaya nga nang sinabi ng daddy niya na pinagkasundo sila, grabe ang kanyang saya. At nang ikinasal sila ni Lawrence, tila natupad lahat ng pangarap niya. Yun nga lang, hindi nakatulad si Lawrence ng kung paano niya ito nakilala noong una. Marahang sinusuklay ni Catherine ang buhok habang nakatingin sa salamin. Medyo revealing ang suot niyang nightgown. Yon ang gabing ibibigay niya ang sarili kay Lawrence. Napangiti siya sa kanyang sarili. Maya-maya'y pumasok ng kanyang asawa. Lawrence? Tanong ni Catherine. Gusto mo na bang... Pagod na ako. Mahinang sabi ni Lawrence. Pinuto lang sasabihin niya bago pa siya matapos. Matabang ang tono at halos walang pakialam. Napalunok si Catherine at marahang tumayo. Sige, magpahinga ka muna, pero inihanda niya ang sarili para sa gabing yon nang may labis na pag-asa, labis na pananabik. Ang huling bagay na inaasahan niya ay pumasok si Lawrence sa kwarto nila at sabihing pagod na ito. Ayaw mo ba? Subok pa ulit ni Catherine, ngunit muli siya nitong pinutol. Hindi. Malamig ang boses na sagot nito. Ayoko. Nadurog ang puso ni Catherine habang sinusubukang salubungin ang tingin nito. Ngunit hindi siya nilingon ni Lawrence. Sa halip, inilibot nito ang tingin sa buong silid na parabang umiiwas na mapalapit sa kanya. Ramdam ni Catherine ang pamumula ng kanyang pisngi sa kahihiyan at sa sakit. Napabuntong hininga si Lawrence. Wait, Catherine, mag-usap tayo. Kailangan nating klaruhin kung anong meron tayo ngayon. Napalunok si Catherine.
Anong gusto mong pag-usapan natin? Hindi kita pinakasalan dahil mahal kita. Matabang na sabi ni Lawrence. Ang pamilya ko ang nagtulak sa akin sa kasal na to. Isa lang tong business arrangement para sa akin. Isang paraan upang patatagin ang mga koneksyon ng mga negosyo ng mga pamilya natin, Catherine. Hindi ko inaasahan na maiintindihan mo. Ngunit hindi ako magpapanggap. Hindi kita mahal. Hindi kita mamahalin. Natigilan si Catherine. Isang taon lang ang lumipas simula nang nakilala niya si Lawrence. Ni hindi nga siya nito matandaan. At sa loob ng isang taon na yon, sobrang laki ng pinagbago nito. Ngayong sinabing hindi siya nito mamahalin kahit kailan, parang gumuho ang kanyang mundo. Ibinuka niyang kanyang bibig para magsalita, tanungin ito kung bakit, o kaya magmakaawa sa asawa na subukang mahalin siya. Ngunit pinigilan niya lang ang kanyang sarili. Lumipat muli ang mga mata ni Lawrence sa kanya. Ang lamig ng mga titig na iginagawad nito sa kanya. Lawrence, bakit ka ganyang magsalita? Mahina niyang tanong. Katatapos lang ng kasal natin. Ang lamig na paraan ng pakikipag-usap mo sa akin. Ni ayaw mo kong tingnan ng mabuti. Alam kong may mali, ramdam ko pero ayokong maniwala. Inaasahan ko na kapag ikinasal na tayo magbabago ang mga bagay-bagay sa ating dalawa. Walang magbabago. Sa guest room ako matutulog ngayong gabi. Sabi ni Lawrence nang hindi lumilingon. Ipapalipat ko ang mga gamit ko sa umaga. Mas maganda sa ganitong paraan na hindi tayo pareho ng kamang tinutulugan. Ayokong makatabi ang isang desperadang katulad mo. Parang binuhusan ng asido ang puso ni Catherine. Anong sinabi mo? Tinalikuran na siya ng asawa at isinarado ang pinto. Naiwan si Catherine na nakatayo sa gitna ng silid at nanginginig ang katawan sa sobrang hinanakit at galit. Ang gabing pinangarap niya, ang unang gabi ng kanilang kasal, ay tapos na bago pa man magsimula. Ang sama ng ugali niya. Naiiyak niyang usal. Daddy, bakit siya ganon? Napasubsob siya sa gilid ng kama. Naninikip ang dibdib niya sa sakit. Mainit na luha ang lumabo sa kanyang paningin. Hindi siya mahal ng taong mahal niya. Huminga si Catherine ng malalim at tumingin sa kisame. May mahal ka palang iba. Ibang tao palang nasa puso mo, bakit nagpakasal ka pa rin sa akin? May sarili ka namang desisyon. Nang nagtanong ang pare, sinong tututol? Hindi ka naman tumakbo. Ayaw mo palang magpakasal. Sana tumakbo ka. Humalakak siya na parang baliw. Pero maya-maya idiniin ni Catherine ang kanyang mga kamay sa mukha. Pinunasan ni Catherine ang mga luha. Kung makapagsalita ka, parang ako lang ang may kasalanan. Ako ang sinisisi mo, Lawrence, pumayag ka rin naman. May mahal ka palang iba. Sana siyang pinili mo. Hindi mo ginawa kasi duwag ka. Sira ulo. Ipinilit niya ang kasal na yon. Iniisip niya na sa susunod na lang ang pag-ibig. Ngunit para kay Lawrence, isang transaksyon lang sa negosyo ang lahat. Isang responsibilidad na dapat nitong gawin at mahirap sukuan. At ngayon, parang nag-iisa lang si Catherine kahit kasal na siya kay Lawrence. Tumagal sila ng ganoon sa loob ng 3 taon. Sa harap ng mga ito, mukha silang maayos at perfect married life. Pero kapag silang dalawa na lang, para siyang hangin kung ituring ni Lawrence. Gayunpaman, sinusubukan niya pa rin kunin ang loob ng kanyang asawa. Pero minsan, kapag feel niyang masyado na siyang kinakawawa ng asawa niya, hindi niya talaga mapigilang asarin ito. Kapag masakit magsalita si Lawrence, tinatawanan niya para mapikon ito. Gayunpaman, kahit ganoon, sa loob-loob niya, talagang nasasaktan pa rin siya. Sarap na sarap ka ba sa pagkain, Han? Luto ko yan. Nakangiting saad ni Catherine. Gutom na gutom ba? Parang ang dami mo yatang nakain. Bumagal naman ang pagnguya ni Lawrence. Hindi ako gutom. Kumakain lang ako dahil pamamahay ko rin naman to. At nagsasalda rin ako ng mga pagkain dito. Masarap? Of course not, Catherine. Pinagtsatsagaan ko lang. Next time huwag ka nang magluto. May mga kasambahay nga, di ba? Napabuntong hininga si Catherine. Inaasahan niya ang tugon na yon. Palagi namang ginagawa yun ni Lawrence sa kanya. Parang pintong isasara ang sarili. Kumikilos na parang walang halaga ang mga ginagawa niya. Ngunit sa pagkakataong yon, mas gusto niya pa talagang asarin ang kanyang asawa. Hindi ka nagugutom? Tanong ni Catherine at nakataas ang isang kilay.
Pero kumakain ka, Lawrence. Kinakain mo ang pagkain ginawa ko. Ang parehong pagkain na lagi mong kinakain kapag sinasabi mong hindi ka nagugutom. Ang taas talaga ng pride mo. Umupo na si Catherine at nagsimula na rin kumain. Nakakatuwa kung paano ka laging nakakahanap ng paraan para makakain ng niluto ko kahit hindi ka nagugutom. Siguradong nagugutom ka na kung ganito ka kasabik na tapusin ang luto ko. In denial ka lang talaga pagdating sa akin. Naiinis na binaba ni Lawrence ang mga kubyertos. Pagkain lang yan, Catherine. Anong punto mo? Ay, hindi ko alam. Sagot ni Catherine at mabagal na ngumuya ng pagkain. Baka naisip ko lang na ma-acknowledge mo tong efforts ko. Wala man lang thank you. Gumugugol ako ng maraming oras dito. Ginagawa mong housewife na kunwari mahal na mahal mo para bumango ang pangalan mo sa mga tao. Nagluluto ako, sinisiguradong perpekto ang lahat. Dahil nga dapat, perfect wife dapat ako, di ba? Pero heto ka, uupo lang at kumakain na parang robot. Napakunot ang noo ni Lawrence. Hindi ko kailangan gumawa ng eksena tungkol dito katulad ng ginagawa mo, Catherine. Nagluto ka, kumain ako. End of the story. Tumawa ng mahina si Catherine. Tama, hindi na kailangan gumawa ng eksena, Lawrence. Yan ang motto mo, hindi ba? Ayaw mo kasi ng magulo. Uupo ka lang at tatahimik. Kahit ayaw mo naman. Kaya ka nga sa akin bumagsak, di ba? Umigting ang panga ni Lawrence. Ano bang pinagsasasabi mo? Anong problema mo? Umiling agad si Catherine. Ha? Ako? Wala. Bakit naman ako magkakaproblema sa napakabait kong asawa, di ba? Alam niyang inis na ito sa pagiging sarkastiko niya. Araw-araw kang umuuwi, halos hindi nagsasalita sa akin. Kakain ka na lang palagi at niwala man lang thank you. 3 taon na tayong kasal, Lawrence. Hanggang kailan ka magiging malamig sa akin? Kahit maging civil ka man lang sa akin. O hindi kaya ma-appreciate mo man lang ang lahat ng efforts ko? Tanggap niya nang hindi siya mamahalin ni Lawrence. Gayunpaman, gusto niyang bumalik ang masiyahing binata na una niyang nakilala. Kahit hindi na sila magmahalang mag-asawa, kahit magturingan na lang silang magkaibigan, kahit bumalik na lang ang dating gentleman na si Lawrence, hinding-hindi na siya hihiling pa ng kahit na ano. Sumandal ang asawa niya sa upuan at humalong-kip-kip. So, anong gusto mo mula sa akin? Isang medalya? Gusto mo palakpakan kita? Asawa kita, kaya normal lang na ipagluto mo ko. Ginagawa mo pang big deal. Matamang tumingin si Catherine sa kanyang asawa. Gusto kong mapansin mo ako. Pahalagahan mo ako. Ayoko nang binabaliwala dahil hindi ako inalagaan at minahal ng daddy ko ng sobra para tratuhin lang ng ganito ng asawa ko. Pero ano bang aasahan ko sa'yo? Dapat ko na lang tanggapin na wala kang pakialam? Kahit kailan, hindi mo mapapansin na nandito ako. Padabog na tumayo si Lawrence. Hindi pa nito natatapos ang pagkain, umalis na talaga ito. Napabuntong hininga si Catherine. Ginalit niya na naman ang asawa niya, pero ginagalit din naman siya nito. Okay lang po kayo, ma'am? Medyo naaawang tanong ng kasambahay. Napailing naman ang kanyang yaya. Hindi na talaga ako natutuwa dyan sa asawa mo, Catherine. Tumingin siya sa mga ito. Okay lang po, ginagalit ko siya kaya ganon. Huwag kayong mag-alala, halina kayo, saluhan niyo ako. Malungkot kumain ng mag-isa. Ganon naman palagi ang nangyayari. Mas gusto niya pang kasalo ang mga kasambahay. Mas nabubusog pa siya kapag ang mga ito ang kasama. Hi Daddy, I miss you. Lambing ni Catherine nang makabisita sa kanyang ama. Kumunot naman ang noo nito. Bakit ka nandito? Napanguso siya. Mabuti nga, palagi kitang binibisita. Mahinang tumawa ang kanyang ama at niyakap siya. Ganoon ba? Masaya akong makita ka. Mabutit bumisita ka sa akin. Pero sana sa sunod mong bisita, may bata ka ng kasama. Gusto ko na ng apo. Ngumiti na lang si Catherine. Maghintay na lang po kayo, Daddy. Hindi naman mangyayari yon. Hindi naman sila nagtatabi ni Lawrence. 3 taon na silang kasal pero kahit isang beses, hindi siya nito tinabihan. Kumusta ang lahat? Bakit hindi mo kasamang asawa mo? Tagal nang hindi bumibisita ni Lawrence sa akin. Sabi ng kanyang ama. Okay ba kayong dalawa sa bahay ninyo? Bumaha agad ang inis sa dibdib ni Catherine. Umiinit ang ulo niya kapag naaalala niyang huling pag-aaway nila ni Lawrence. Pero hindi dapat malaman ng daddy niya ang totoo sa pagitan nila ng kanyang asawa.
Ang papa niya ang lagi niyang tagapagtanggol, ang kanyang ligtas na kanlungan, at ang huling bagay na gusto niya ay mag-alala ito sa kanya. Ang daddy niya ang gumawa ng paraan para maipakasal sila ni Lawrence. Nang nalaman nitong mahal niya kanyang asawa, talagang nakipagkasundo na ito sa mga Guevara. Ginawa nito yon para mapasaya siya. Ganon siya kamahal ng ama. Kaya nga alam niyang masasaktan ito kapag nalamang tinuturing lang siya ni Lawrence na parang basura. Ayos naman po kami, daddy. Mabilis na sabi ni Catherine at pilit nang umiti. Busy lang po si Lawrence sa eleksyon at negosyo, pero talagang inaalagaan niya ako. Mahal niya po ako at kahit na marami siyang ginagawa, alam kong nandyan siya para sa akin. Lumambot ang tingin ng kanyang ama. Sigurado ka? Pero dapat may oras siya sa'yo, anak. Alam mo, Catherine, ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa malalaking bagay. Mas maliliit na alam niya tungkol sa'yo, mas mararamdaman mo ang pagmamahal. Dapat pinapakita niya sa'yo kung paano kanya pinapahalagahan, kung paano siya nagmamalasakit. Kasi nang nabubuhay pang mami mo, ganun palagi ang pinaparamdam ko sa kanya kahit sobrang busy pa ako. Pinilit niya na lang umiti. Naiintindihan ko naman po ang asawa ko. Busy lang po talaga siya, pero mahal niya po talaga ako. Ipinapakita niya po sa akin yun sa sarili niyang paraan kahit na abala po siya. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Tandaan mo, nandito lang ako para sa'yo, anak. Kahit may asawa ka na, palagi pa rin akong magiging daddy mo at palaging ikaw pa rin ang magiging prinsesa ko. Napangiti si Catherine. Salamat po, daddy. Damang-dama niya ang bigat ng pagmamahal nito. Ang lalim ng pag-aalaga nito sa kanya at mas lalo siyang nakonsensya sa pagpapanggap niya. Parang gusto niya na nga lang magsumbong. Umuwi na lang rito pero ayaw niya namang sukuan si Lawrence. Umaasa pa rin naman siya sa kaniyang asawa. Hindi lang talaga nito binubuksan ang puso para sa kanya. Pagka-uwi ni Catherine, nagpahinga na muna siya. May asawa siya pero para rin siyang mag-isa sa bahay na yon. At mukhang ang pangbabaliwala sa kanya ni Lawrence, mas lalo lang nitong dadagdagan. Catherine! Tawag ni Lawrence sa kanya. Sumunod ka sa akin sa kwarto. Huminto siya sa paghihiwa. Hindi niya alam kung bakit pero kinakabahan na siya sa tono nito. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kutsilyo at pinunasan ang kamay sa tuwalya bago humarap sa asawa. Ano ba yon? Kalmado niyang tanong nang makapasok sa kwarto. Napaisip ako. Saad ni Lawrence. Kapag pumanaw ng aking lolo, dapat magkaroon na tayo ng annulment, Catherine. Mas maganda yon para sa ating dalawa kesa magstay pa tayo sa marriage na to. Ano? Hindi niya makapaniwalang sabi. Lawrence, anong ibig mong sabihing annulment? Nagkibit balikat ang asawa niya. Walang kwenta kung magsasama pa tayo. Mas makakabuti para sa ating dalawa to. Sarkastiko siyang tumawa. Ibang klase ka talaga. Bakit? Ito bang pinag-usapan niyo ng babaeng mahal mo? Ha? Bakas ang pagkairita sa mga mata ni Lawrence. Wala siyang kinalaman dito. 3 taon na tayong kasal, Catherine. At kita mo naman, wala ngang nangyayari. Napairap siya. Walang mangyayari kasi ganyan ka, Lawrence. Kahit isang beses, hindi mo ako sinubukang mahalin. Naninikip ang kanyang dibdib. Gumagapang ang pamilyar na sakit ng kalungkutan. Ibinigay niya sa asawa ang lahat. Ang kanyang pag-ibig, oras at mga pangako. Lawrence! Nag-crack ang boses ni Catherine. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Sinasabi ko dahil baka sa 3 taon na nagsasama tayo, baka hindi pa rin malinaw sa'yo na kaya kong magtiis ng ganito katagal na ganito ka dahil mahal kita. Malamig lang itong nakatingin sa kanya. Catherine, tumigil ka na. Umiling siya at pinipigilan ng mga luha. Wala kang pakialam sa akin. 3 taon na akong nagsusumamo para sa atensyon. Pagmamahal mo at sinasabi mo sa akin ngayon, natapos na? Napailing si Lawrence. Pero pareho lang tayong mahihirapang dalawa. Kung hindi naman tayo masaya, wala rin namang nagbabago. Kumikirot ang dibdib ni Catherine. Hindi ako nagbago. Ako pa rin ang babaeng minahal ka nung unang nakilala kita. Ako pa rin ang babaeng gagawin ng lahat para sa'yo. Pero ikaw, para akong estranghero sa sarili kong asawa. Isang bigong buntong hininga ang pinakawalan ni Lawrence. Hindi ko alam kung ano pang gusto mo sa akin, Catherine. Nagiging totoo lang ako. Kung gusto mong manatili ako, lalala lang to.
Napaatras si Catherine. Umaasa siya sa mga bagay na wala talagang pag-asa. Parang panaginip lang ang lahat. Parang mga ilusyon lang talaga ang kanyang inaasahan. Tama ka, bulong niya sa basag na boses. Mas mabuting tapusin na nga lahat ng mayroon sa atin. Masyado lang ako nagiging bulag sa pagmamahal ko sa'yo. Sa loob ng mahabang sandali, walang nagsalita sa kanilang dalawa. Ramdam ni Catherine ang pagsara ng mga pader sa paligid nila at ang nakabibinging katahimikan. Tinalikuran niya ito para lumabas at iwan si Lawrence na nakatingin sa kanya. Simula ng araw na yon, hindi na talaga nagpakita si Catherine ng gana sa pagsasama nila ni Lawrence. Hindi niya na ito ipinagluluto. Kapag dumarating ito, pumapasok na lang agad siya sa kwarto. Basta wala na ang mga ngiti at ang mga oras na ginugugol niya noon para sa kanyang walang hiyang asawa. Anong ginagawa mo? Tanong ni Lawrence nang binuksan na lang agad ang pinto ng kanyang kwarto. Naiiritang bumangon si Catherine. Hindi ka ba marunong kumatok? Walang pagkain sa ibaba. Hindi mo ako ipinagluto. Parang may hinanakit pa sa tono ng kanyang asawa. Mapakla naman siyang tumawa. Late ka nang umuwi. Dapat sa labas ka na lang kumain. Total, ayaw mo naman ng luto ko, di ba? At kung gutom ka ngayon, manggising ka ng kasambahay. Huwag akong iistorbohin mo dahil hindi na kita ipagluluto kahit kailan. Sandaling natahimik si Lawrence. Kakain ako. Magluluto na lang ako kaysa mang istorbo. Gusto mong kumain din? Tinalikuran niya ito at mas lalong nagbalot ng kumot. Ayoko. Hindi na rin naman ito namilit at umalis na rin. Nang makaalis na sa kwarto niya, nakahinga si Catherine ng maluwag. Naaakit siyang kumain din kasabay nito, lalo na't si Lawrence ang magluluto. Gayunpaman, ayaw niya na. Maghihiwalay din naman sila, kaya ano pang saysay para kumain sila ng sabay. Seryoso ako, Catherine. Sabi ni Lawrence at medyo inis na sa kanya. Napakalaki ng kampanyang ito. Maaring baguhin ito ang lahat para sa ating dalawa. Kailangan kita sa tabi ko. Nakangiti, sinusuportahan ako. Ipinapakita sa mga tao. Ginagawa ito ng lahat ng asawa ng iba pang kandidato. Dapat nandun ka. Humigpit ang hawak ni Catherine sa gilid ng baso niya. Hindi niya ginalaw ang kanyang alak. Hindi man lang yung tiningnan. Naninikip ang kanyang dibdib at pilit sinusubukang pakalmahin ang sarili. Hindi ko gustong maging bahagi ng campaign mo, Lawrence. Ayoko ng plastikin ng mga tao. Sinalubog niya ang titig nito. Hindi ako gaganap sa papel ng pagiging perfect wife. Pagod na akong magpanggap. Kumislap ang gulat sa mga mata ni Lawrence. Magpanggap? Catherine, kailangan mong maging supportive sa akin. Palagi kang nandyan para sa akin. Inaasahan din to ng mga tao. Nagpakawala siya ng isang mabagal na hininga. Pinipigilan niya ang kagustuhan na hayaan ang kanyang boses na tumaas sa galit. Hindi ako stage wife mo, Lawrence. Sabi niya, mas malakas ng boses niya sa pagkakataong yon. Hindi ako nandito para lang magpaganda ng pangalan mo. Gumugol ako ng 3 taon sa kasal na to para tingnan kung mag-work. Ngunit ikaw, hindi mo man lang ako tinitingnan. Wala kang pakialam. Hindi mo ako mahal. Kaya anong punto nito? Ano ang silbi ng nakatayo ako dun sa tabi mo? Nagdilim ang ekspresyon ni Lawrence at umigting ang panga. Catherine, huwag mo nang simulan to. Hinihiling ko sa'yo na tulungan mo ko. Mahalaga ang campaign na to. Umiling si Catherine. Wala akong pakialam sa campaign mo, Lawrence. Sana nga hindi ka manalo. Kawawa naman ang taong bayan kapag katulad mo ang nanalo. Masyado kang nakatutok sa career mo, sa iyong mga ambisyon. Gusto mong nandun ako para sa iyong kampanya na magpanggap na maayos ang lahat, na magsuot ng peking ngiti habang unti-unti akong nadudurog sa loob. Napaiwas ng tingin si Lawrence na para bang napakabigat ng kanyang mga sinabi. Hinaplos niya ng kamay ang mukha nito. Bumukas ang frustration at pagkainip sa mukha ng asawa niya. Nagiging dramatic ka, sabi ni Lawrence. Mapakla siyang tumawa. Bakit? Pati ba paglalabas ko ng saloobin, bawal na ba? Dahil ganyan ang pakikitungo mo sa akin. Parang props, parang accessory. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, Lawrence. Pero napapagod din ako. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa pagitan nila. Ramdam ni Catherine ang pagtaas ng tensyon. Matagal na siyang nanahimik. Nagpapanggap na kontento. Nagpapanggap na magiging maayos ang lahat. Na baka balang araw, mahalin din siya nito.
Pero ngayon, habang nakaupo siya sa tapat nito, napagtanto niya na ang lahat ng paghihintay na yon ay nagpapagod lang sa kanya. Hindi ko gagawin ang gusto mo, Lawrence. Sa wakas ay sinabi niya, hindi ako tatabi sa iyong tabi, gaganap na perpektong asawa para sa campaign mo. Tapos na akong magpanggap. Dapat mong dalhin ang babaeng talagang mahal mo kung sino man yon at palayain mo ko dahil yun naman talagang gusto mo, di ba? Huwag mo na akong hilahin sa mga ganito dahil mas lalo lang akong nagagalit sa'yo. Tinitigan niya ito ng matagal. Wala itong sinabi. Bumigat ang dibdib ni Catherine. Nasabi niya na ang dapat sabihin, ngunit naroon pa rin ang kirot sa kanyang puso. Magbo-volunteer ako sa foundation. Imporma niya kay Lawrence. Tuturuan ko ang mga bata kung paano magpinta. Magiging kapaki-pakinabang ako doon. Hindi ito sumagot. Tumayo si Catherine mula sa mesa at hindi na tumingin sa asawa. Ayaw niya nang makipagtalo pa. Catherine, usal pa ni Lawrence pero hindi niya ito pinansin. Habang papalayo siya, naramdaman niya ang bigat ng mga taon ng kanyang kasal sa pagmamahal na ibinigay niya, sa tahimik na paghihirap na kanyang dinanas, at sa unang pagkakataon, nakadama siya ng kalayaan. Pinalaya niya ang sarili niya sa taong hindi siya kayang mahalin pabalik. Ganyan nga mga bata, light colors lang ang gagamitin niyo sa mga parteng yan, nakangiting sabi ni Catherine. Lumapit ang isang batang babae sa kanya. Ate Catherine, okay na po ba to? Tumangotango naman siya. Okay na, ang bilis mo matuto ah. Sige na, bumalik ka na sa upuan mo para hindi may istorbo ang iba at mas lalo kang maging very good. Ngunit nang tumayo siya upang tingnan ang progress ng isang batang nasa kaliwa niya, sumabit na ang kaliwa niyang paa sa lamesa. Madadapa na siya pero nang malapit na siyang tumama sa sahig, naramdaman niyang isang malakas na kamay na humawak sa kanyang braso. Iingat ka dyan, sabi ng isang boses. Tumingin si Catherine nang makita ang isang lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Puno ng pag-aalalang mukha nito. Sinalubong niyang malalim na kayumangging mga mata nito at mabilis niyang inayos ang sarili. Nahihiya ako. Salamat po. Nauutal niyang sabi at medyo nataranta. Ngumiti ito sa kanya. Hindi na kailangang ikahiya. Nangyayari naman talaga yan minsan. Matangkad ang binata, maitim ang buhok at may mabait na mukha. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt kaya kita ang maskuladong mga braso. Banayad ang mga galaw kaya parang magaan kasama. Ako si Elias, sabi nito sabay abot ng kamay. Inabot yun ni Catherine. Catherine, nakita na kita dito dati. Nagboluntaryo akong tumulong sa mga art project, sabi ni Elias. Ngumiti siya at medyo nahihiya, ngunit nagpasalamat din. Ganon din ako. Lahat sila'y sabik na matuto. Mas maganda ma-expose sila sa mga ganitong activity para naman mas okay. Mga nawalan sila ng mga magulang. Yung iba, sinasaktan. Kaya through painting, mas magandang ma-express nila yon. Tumango si Elias at saglit na napatitig sa kanya. Agree. Pareho tayo ng gusto para sa mga bata. Tumawa ng mahina si Catherine. Napagtanto ang katotohanan sa kanyang mga salita. Nang malapit nang matapos ang session, nakita ni Catherine ang sarili na naglalakad palabas ng gusali kasama si Elias. Nagpalitan sila ng mga kwento tungkol sa kanilang mga buhay at ang kanilang mga dahilan para mag-volunteer. May sarili akong negosyo. Iniwan ng mga magulang namin ng kapatid ko. Siya dapat ang mamamahala dahil siya ang mas may interes sa negosyo pero wala na siya. Malungkot na sabi ni Elias. Bumahan naman ang awa kay Catherine. I'm sorry, halatang mahal na mahal mo ang kapatid mo. Tumango agad ito. Oo, mahal ko siya. Kaya gagawin ko ang lahat para sa kanya. Huminga ng malalim si Catherine. Ako naman, kaya ako na-volunteer. Napo-frustrate lang ako sa asawa ko ngayon. Puro na lang kami away. Normal lang naman yan sa mag-asawa, di ba? Tanong ni Elias. Ngumiti na lang siya. Hindi niya naman masasabing normal iyon. Pagsasama nga nila na siya lang ang nagmamahal, hindi na matatawag na normal sa pagsasama. Pumunta sila sa isang malapit na cafe at ang pag-uusap ay dumaloy ng walang kahirap-hirap. Nag-order sila ng kape at sandwich at habang nakaupo sila, hindi na maalala ni Catherine ang huling pagkakataon na tumawa siya ng ganoon. May paraan si Elias na iparamdam sa kanya na nakikita siya, narinig sa paraang hindi pa na iparamdam ni Lawrence sa kanya. Pinaramdam ni Elias na buhay siya sa paraang napaka-natural, napakawalang hirap.
Sa unang pagkakataon, hinayaan ni Catherine ang kanyang sarili na tunay na tamasahin ng sandali. Hindi niya iniisip ang tungkol sa magulo niyang asawa, tungkol sa distansya nila ni Lawrence. Nang matapos silang kumain, nakangiting tumingin sa kanya si Elias. Natutuwa ako na nagkita tayo ngayon. Baka pwede nating gawin ulit ito minsan. Nakaramdam si Catherine ng init sa kanyang dibdib. Oo naman, Elias. Naging tuloy-tuloy ang mga pagkikita nila ni Elias. Ilang buwan ang nakalipas mula nang simulan nilang magkitang dalawa. Nung una, sinubukan niyang lumayo, pero mahirap talagang iwasan ang binata. Ang tahimik mo ngayong gabi, sabi ni Elias habang kumakain sila ng kanilang dinner. Wala namang makakakita sa kanila doon. VIP spot ang pinareserve ni Elias sa kanila. Tipid na ngumiti si Catherine. Pagod lang, sagot niya kahit hindi yun ang katotohanan. Ang totoo, buong araw niya itong iniiwasan sa kanyang isipan. Ang totoo, iniisip niya kung gaano kadaling makasama si Elias, kung gaano kahirap kapag wala ito. Ang mga ganoong damdamin noon, kay Lawrence niya lang nararamdaman, kahit hindi naman siya mahal ng kanyang asawa. Ininom ni Elias ang alak sa tabi nito. Mukhang problemado ka. Umiling siya. Isang maliit at mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi ako problemado. Naguguluhan lang ako. Lumingon sa kanya si Elias. Tungkol saan? Bumibilis ang tibok ng puso niya. Pwede namang umupo ito sa tapat niya pero dahil sa pagiging komportable, nasa tabi niya lang si Elias. Isa pa yon sa mga bagay na bumabagabag sa kanya sa loob ng ilang linggo. Hindi ko alam ang ginagawa ko, Elias. Pag-amin ni Catherine. Pinaparamdam mo sa akin ang sigla at matagal ko nang hindi yun nararamdaman. Ngunit hindi ko alam kung anong gagawin dito. Napakagatlabi si Elias. Catherine, may kailangan akong sabihin sa'yo. Ano? Tanong niya. Huminga ito ng malalim. Hindi natitinag ang tingin sa kanya. Nahulog na ako sa'yo. Mahal na kita, Catherine. Natigilan siya. Mahal siya ni Elias? Tumama sa kanya na parang malamig na alon ang pagkabigla. Ibinuka niya ang kanyang bibig para sumagot ngunit walang salitang lumabas. Hindi niya naisip yon. Hindi ko akalain na sasabihin ko. Ngunit nahuhulog na ako sa'yo at hindi ko na kayang magpanggap na wala lang yun. Mahal kita, Catherine. Patuloy ni Elias. Marahan niyang ipinilig ang kanyang ulo. Hindi siya mahal ni Lawrence. Ilang buwan na nitong gusto ang annulment, ngunit hindi siya handa para sa mga salita ng binata. Para kay Elias, sa paraan ng pagpaparamdam nito sa kanya. Pero may asawa na ako. Bulong niya at bumaba ang tingin niya sa pagkain. Mahal ko pa rin si Lawrence. Alam ko. Malumanay na putol ni Elias at inabot nitong kamay niya. Alam ko pero minsan alam ng puso kung ano ang gusto nito kahit na hindi dapat. Tumatakbo ang isip ni Catherine. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Mahal niya si Lawrence, ngunit ang kanilang pagsasama ay wala namang napuntahan. At si Elias, nagbigay ulit sa kanya ng koneksyon sa isang mundong halos nakalimutan niya na. Pakiramdam niya'y napunit siya. Nahati ang kanyang puso sa dalawang direksyon. Catherine, bulong ni Elias na sobrang lapit ng mukha sa kanya at ramdam na ramdam niyang hininga nito sa kanyang balat. Wala akong hinihiling sa'yo. Gusto ko lang malaman mo ang nararamdaman ko. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Nilalabanan ang alon ng emosyon. Gamit ang nanginginig na mga kamay, hinaplos niya ang mukha nito at bago pa siya makapag-isip, ay sinalubong na siya ng mga labi nito. Saglit at mababaw lang iyon, pero lahat ng mga taon ng katahimikan sa pagitan nila ni Lawrence natunaw sa sandaling iyon. Bumibilis pa rin ang tibok ng puso ni Catherine habang naglalakad papasok sa loob ng bahay. Nananatili pa rin sa kanyang isip ang halik ni Elias sa kanya. Hindi niya inaasahan na ganoon ang mararamdaman niya. Hindi kay Elias, hindi pagkatapos ng lahat. Ngunit ngayon, habang siya ay nakatayo sa katahimikan ng kanyang tahanan, isang pakiramdam ng pangamba ang nagsimulang manirahan sa kanya. Pagpasok niya sa kwarto, nagulat siya nang nandoon si Lawrence. Lawrence? Muntik na siyang mapatalon sa gulat. Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Madilim ang ekspresyon ni Lawrence at umigting ang panga.
Kumikislap sa galit ang mga mata ng kanyang asawa na hindi niya nakita kailanman. May hawak ito sa kamay ng mga larawan. Nadurog ang kanyang puso nang makita ang mga yon. Bawat isa ay isang malupit na paalala sa nangyari. Siya at si Elias sabay na nagtatawanan, magkasama, at pagkatapos, ang halik. Bakit mo ginawa sa akin to? Mababa ang boses ni Lawrence at may bahid ng galit. Anong karapatan mo para gawin sa akin to? Napabuntong hininga si Catherine. Anong pinagsasasabi mo? Inihagis nito ang mga litrato sa kama. Nag-aapoy ang mga mata nito sa matinding galit. Sa tingin mo, hindi ko malalaman na hindi ko to makikita? Nagkaroon ka ng relasyon, Catherine, sa ibang lalaki. So ano? Galit ka kasi may kabit ako? Hindi niya mapigilan ang pagtaas ng boses. Galit ka lang kasi masisira ang pangalan mo. At wow, sino bang may asawa na pero may minamahal ng iba? Tumahimik ka. Mariing sabi ni Lawrence. Wala akong mahal na iba. Ikaw ang mahal ko. Nagulat si Catherine pero tinawanan niya lang iyon. Wow, naloko ka lang. Natapakan lang ang ego mo. Sasabihin mong mahal mo ako? Sinungaling ka. Wala ka rin namang karapatang gamitin ang pagmamahal para makuha ang ibang tao. Hindi ka marunong magmahal, Lawrence. Namumula ang mga mata ng kanyang asawa at matamang nakatingin sa kanya. Hindi ako may mali dito. Nangako ka sa akin at ngayon nakikipaghalikan ka sa ibang lalaki. Hindi mo na ako nirespeto. Namula ang mukha ni Catherine sa galit. Hindi ka nire-respeto? Naririnig mo ba yung sarili mo? Ikaw ang naging cold sa akin ng ilang taon. Ikaw ang nagnanais ng annulment. Na bahagya akong kinakausap na pinaparamdam sa akin na invisible ako sa pagsasamang ito. At ngayon, galit ka dahil hindi na ako naghihintay na bigla mo akong mahalin muli? Gusto mong makonsensya ako sa kagustuhan kong maramdaman ng isang bagay, sa kagustuhang makita ng isang taong talagang nagmamalasakit sa akin? Humakbang papalapit si Lawrence at nakakuyom ang kamao. Akin ka, Catherine. Walang ibang makakakuha sa'yo. Hindi ako papayag. Mas lalo lang nagagalit si Catherine. Ang gulo-gulo mo. Gusto mo nga ng annulment, di ba? Bakit ganyan ka mag-react kung may lalaki ako? Wala ka dapat pakialam. Walang sino man ang maaaring magmay-ari sa akin, Lawrence. Gusto mong umalis sa kasal na to. Nilinaw mo sa akin yon. Unang gabi pa lang natin, binaliwala mo na agad ako. Gusto mo ng annulment. Kaya ngayon gusto mo akong parusahan dahil nakahanap ako ng taong hindi ako tinatrato katulad ng pagtrato mo sa akin. Hindi ka galit dahil niloko kita. Galit ka dahil ginagawa kitang masama. Natatakot kang masira ang mahalagang reputasyon mo. Nanginginig na ngayon ang boses niya sa magkahalong galit at sakit. Hindi ako natatakot sa anumang bagay maliban tungkol sa'yo. Humakbang si Lawrence papalapit sa kanya. Pero sisiguraduhin kong alam ng lahat na sa akin ka. Walang makakahawak sa kung anong pag-aari ko. At annulment, hindi ko na itutuloy yun. Kasal ka sa akin habang buhay. Malakas niya itong sinampal. Walang hiya ka? Itinapat nito ang kamao sa pader sa tabi niya. Bigla na lang sinuntok ni Lawrence ang pader. Sa pagkakataong yon, mas nadama niya ang tindi ng galit ng kanyang asawa. Natigilan si Catherine, bumilis ang tibok ng puso niya. Masama niya itong tiningnan. Hindi mo ako kontrolado, Lawrence. Hindi mo ako kaya. Tumalikod siya at naglakad patungo sa pinto. Hindi siya lumingon, ngunit narinig niyang boses nito. Nanginginig na at may bahid ng desperasyon. Catherine! Catherine, saan ka pupunta? Pagkatapos ng gabing yon, hindi na sila nagkaroon ng maayos na pag-uusap ni Lawrence. Nag-aalala siya sa sugat nito sa kamao na hindi man lang yata nito ginamot. Gayunpaman, tiniis niya ang sariling mag-alala sa asawa. Pagod na siyang unawain at mahalin si Lawrence at doon pa lang, titigil na siya. Natataranta si Catherine na nag-impake ng mga gamit. Nanginginig ang mga daliri niya habang tinutupi ang huling damit niya at inilagay sa maleta. Parang pagtataksil, parang pagtakas pero hindi na siya masaya. Parang lalo lang siyang nawawasak kapag nanatili pa siya kay Lawrence. Walang nakakaalam na aalis siya. Tatakas lang si Catherine at hindi magpapakita sa mga kasambahay. Baka kapag pinakita niya pa, pigilan pa siya ng kanyang yaya at makarating pa sa tatay niya. Sigurado ka na ba dito? Mahinang tanong ni Elias pagkasakay niya sa sasakyan nito. Tumango si Catherine. Sigurado ako. Maya-maya ay nakarating na sila sa bahay nito. Pagdating nila, inakay siya ni Elias papasok.
Mahigpit pa rin ang hawak nito sa kamay niya. Tahimik ang bahay, sobrang tahimik. Sinundan niya ito papunta sa isang maluwag na sala. Lahat ay mukhang malinis. Inaasahan niyang ginhawa, init, ngunit hindi niya yun maramdaman. Make yourself at home, sabi ni Elias habang iminuwestra ang sofa. Ligtas ka dito, ipagluluto lang kita. Pagkatapos kumain, hinatid na siya nito sa magiging kwarto niya. Na-appreciate niya na magkahiwalay sila ng kwarto. Kahit na may relasyon sila ni Elias, hindi pa naman siya handang ibigay ang sarili. Pero baka kaya hindi niya kayang gawin dahil sa puso't isip niya, kasal pa rin siya kay Lawrence. Nagpahinga at natulog na muna si Catherine, pero nang magising siya, may naramdaman siyang kakaiba. Hindi niya mahanap ang kanyang cellphone. Lumapit si Catherine sa pinto, kaya lang natigilan siya ng mapagtantong nakalak iyon. Anong nangyayari? Kinakabahan niyang tanong sa sarili. Elias? Elias! Napaatras si Catherine sa pinto. Nagtiwala siya kay Elias, ngunit ngayon, sa malamig at madilig na silid, napagtanto niya na maaring nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali. Si Elias, ang lalaking nagparamdam sa kanya na espesyal siya, ang taong hindi niya dapat pinagkatiwalaan. Maya-maya may narinig si Catherine, mga putok ng baril na galing pa sa labas. Dumiretso siya sa pintuan ng balkonahe. Nakita niyang may iilang nakaitim na nagkalat sa hardin ng bahay ni Elias. Nagpuputukan at ang kalaban ng mga ito ay nanggaling mismo sa mansyon. Anong nangyayari? Bakit may gulo? Namumuo ang mga luha ni Catherine. Kinapos agad siya ng hininga. Nagtago siya at pilit na kinakalma ang sarili. Natanaw pa ni Catherine ang kanyang sarili habang nagtatago. Maputlang maputla at taas baba ang dibdib dahil sa sobrang kaba. Napasigaw na lang si Catherine nang hawakan siya ni Elias. Ang mga walang hiyang yon, sinama ang mansyon ko. Ano bang nangyayari, Elias? Nanginginig ang boses na tanong ni Catherine. Sinugod tayo ng security team ni Lawrence. Bulalas nito. Aha? Gulong-gulo niyang tanong. Dito ka lang, Catherine. Saad ni Elias at kumuha ng baril sa vault nito. Nanlaki ang mga mata niya. Anong gagawin mo? Lumapit ulit si Elias sa kanya. Dito ka lang, Catherine. At kapag gusto nilang kunin ka, wag na wag kang sasama. Sasaktan ka lang ni Lawrence. Parurusahan ka niya sa ginawa mo. Paparating ng mga pulis. Huwag ka mag-alala. Magiging ligtas ka. Natigil si Elias sa pagsasalita dahil mas lumapit ang putukan sa pwesto nila. Diyan ka lang! Utos ni Elias sa kanya habang tinututukan ang pintuan. May pumasok na isang lalaking nakaitim at mga nakamaskarang mga armadong lalaki. Sa labas ng kwarto, nakarinig pa ulit si Catherine ng putukan. Nagtanggal ng maskara ang isang lalaki at namilog ang kanyang mga mata nang makitang si Lawrence iyon. Kaya pala successful ang raid nyo. Kasama ka pala. Natatawang sabi ni Elias. Tumingin sa kanya si Lawrence. Halika na, Catherine. Tumawa ulit si Elias. Sinasabi ko na nga ba, ang asawa mong pakay mo rito. Sumama na siya sa akin. Ako nang mahal niya. Hindi pa ba klaro yun sa'yo? Kumunot ang noo ni Lawrence. Halika na, Catherine. Sumama ka na sa akin. Magtiwala ka sa akin. Nakatutok pa rin ang armas ni Lawrence kay Elias. At dahil nasa gitna siya ng dalawa, hindi niya alam kung si Elias ba talaga o siya ang tinututukan ng kanyang asawa. Tinutukan mo si Catherine. Paano sasamang asawa mo sa'yo? Hindi mo siya makukuha sa akin. Akin siya, sabi pa ni Elias. Umigting ang panga ni Lawrence at nagpaputok sa pader. Nanginig si Catherine sa sobrang takot. Bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi niya na alam kung kanino dapat magtiwala. Magtiwala sa'yo? Mapang-asar ang tono ni Elias. Maniniwala ka ba sa asawa mong walang ibang ginawa kundi ang saktan at baliwalain ka, Catherine? Catherine, may banta sa boses ni Lawrence. Huwag kang makinig sa kanya. Lumapit ka sa akin. Magtiwala ka sa akin. Ako ang asawa mo. Wala kang maloloko rito, Lawrence. Sigaw ni Elias. Ang galing mo talagang manloko. Pinatay mo ang kapatid ko. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang kapatid ko. Ngayon, pati siya kukunin mo. Sumagot naman si Lawrence. Hindi ako ang pumatay sa kapatid mo. Nagpakamatay siya at hindi ko ginusto yon. Pero matagal ko nang nilinaw na wala na kami noon. Pero mapilit siya kahit ayoko na. Matagal kong pinagpasensyahan ang galit mo. Pero itong paghihiganti mo gamit ang asawa ko. Hindi na kita mapapalagpas, Elias.
Manahimik ka! Galit na sigaw ni Elias at bigla na lang hinila si Catherine. Ikaw ang may kasalanan kaya nawala ang kapatid ko. Kaya kukunin ko rin ang mahalaga sa'yo. Lawrence! Natatakot niyang tawag sa kanyang asawa. Luhod! Lawrence! Utos ni Elias. Gumalaw ang panga ng asawa niya. Nakita ni Catherine ang paglandas ng pawis sa sentido nito. Unti-unting ibinaba ni Lawrence ang hawak nitong armas. Namalaya niya na lang na nagsusuntukan na ang dalawa. Takot na takot siya. Gustong-gusto niyang tulungan si Lawrence pero nanginginig siya at labis ang pag-iyak. Gayunpaman, pinilit niyang magpakatatag, lalo na nang makita niyang may tama na si Lawrence. Inabot niya ang baril at kahit nanginginig, itinutok at ipinutok niya yung kay Elias. Sa kamay niya lang ito tinamaan at bago pa makalingon sa kanya, dumating na ang iba pang mga tauhan ng asawa niya at kinuha ito. Lumapit agad sa kanya si Lawrence at mahigpit siyang niyakap. Okay na, Catherine. Ligtas ka na. Tahan na. Mas lalo lang siyang napaiyak. Siya ang nagpahamak sa lahat. Siya ang kusang sumama kay Elias na may masamang plano pala sa kanya. Dinala sa presinto si Elias at ang head security team ang nagdala. Dinala naman si Lawrence sa ospital. Gayunpaman, ang asawa niya man ang duguan, gusto naman itong siya ang unang tingnan. Okay naman siya kaya hindi siya na-confine katulad ni Lawrence. Anong gulong dinala mo sa anak ko? Malakas na sampal ang natanggap niya sa nanay ni Lawrence. Napayuko na lang si Catherine nang tumulo ang kanyang mga luha. Hindi siya lalaban dahil alam niyang may kasalanan siya. Napahamak ito dahil sa kanya kaya naiintindihan niya ang galit ng mga Guevara. Maya-maya'y naramdaman ni Catherine ang kamay ng kanyang ama. Sandali! Huwag niyong pagtulungan ng anak ko. Hindi niya naman ginusto ang nangyari. Muntik na rin siyang mapahamak. Pero galit na galit pa rin ang ina ni Lawrence. Hindi ginusto ang nangyari? Ayon sa investigation, siya ang kusang sumama kay Elias. Dahil ano? Dahil kabit niya ang lalaking yon. Mas lalong tumulo ang mga luha ni Catherine. Wala na siyang mukhang maiharap sa pamilya ni Lawrence. Gayunpaman, kahit nagkamali siya, hinding-hindi pa rin siya tinalikuran ng kanyang ama. Anak, bakit hindi mo sinabi sa akin na hindi ka tunay na naging masaya sa pagsasama niyo ni Lawrence? Bakit ka nagtiis? Nasasaktan nitong tanong sa kanya. Nanatili lang si Catherine sa yakap nito. Mahal ko po siya, Daddy, at ginawa niyo po ang lahat para mapakasal kami. Kaso nagkamali rin naman po ako. Sumama po ako kay Elias. Akala ko po siya na po nagmamahal at magpapahalaga sa akin kahit mali. Pero paghihiganti po palang nasa isip niya. Daddy, bakit ganito? Bakit kailangan pong maging ganito? Gusto ko lang naman pong mahalin ako. Pinunasan ng kanyang ama ang kanyang mga luha. Tahan na! Hindi mo dapat iniiyakan ng mga ganyang lalaki. May magmamahal din sa'yo. Sa ngayon, dito ka muna. Hindi ko nahahayaang bumalik ka sa bahay niyo ng asawa mo. Kaso, pagkalabas pa lang ni Lawrence ng ospital, sumugod na agad ito sa bahay ng kanyang ama. Kahit sinapak ng daddy niya, tumayo lang at tumingin sa kanya. Sinabi nang hindi ako papayag na isama mo ang anak ko. Ipapasikaso ko ng annulment yung dalawa. Galit na sigaw ng kanyang ama. Mahal ko po si Catherine. Buong-buo ang boses na sabi ni Lawrence. Sorry po sa ginawa ng pamilya ko sa asawa ko. Huwag po kayong mag-alala. Hinding-hindi na po ako papayag na maulit pa yon. Natigilan naman ang ama niya. Namalayan na lang ni Catherine na dire-diretso si Lawrence paakyat ng hagdan. Napaatras siya ng gusto siya nitong hilahin. Hindi ako sasama sa'yo. Naluluhan niyang sabi. Kaso bigla na lang siyang binuhat ni Lawrence na parang sako. Napatili siya at humingi ng tulong sa kanyang ama. Pero yun at nagtsatsaa at nagpatuloy na lang sa pagbabasa ng dyaryo ang daddy niya. Bitiwan mo sabi ako. Bulalas niya rito. Bigla na lang pinalo ni Lawrence ang kanyang puwet. Mamaya, kapag nasa sasakyan na tayo. Wala na siyang nagawa ng isakay siya nito at dalhin sa bahay nila. Ayaw niya pang bumaba, kaya muntik pa siyang buhatin. Nang makarating sa silid, nagulat na lang siya nang kasama na ng mga gamit niya ang mga gamit ni Lawrence. Kwarto ko to ah. Anong ginagawa ng mga gamit mo rito? Naiinis niyang tanong. Bigla na lang naghubad ng shirt ang magaling niyang asawa. Bakit? Kwarto ko naman din to ah. Pinamiwangan niya ito. Ano bang trip mo? Humalakak naman ito at bahagyang napadaing. Nagpapalambing sa'yo, Catherine. Aawayin niya pa sana si Lawrence pero nakita niyang sugat nito sa bandang tiyan.
Sariwa pa at mukhang mas lalong lumala. Pumunta ka ng ospital. Bakit ikaw ang gagamot niyan? Naiinis niyang tanong at hindi na napigilang lumapit. Siguro tumakas ka lang sa ospital, no? Mukhang hindi pa okay ang sugat mo. Tatakas talaga ako kapag nalaman kong lumayas ang asawa ko. Namungay ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Anong mga sinabi nila sa'yo? Napabuntong hininga si Catherine. Huwag mo nang isipin yon. Totoo namang ako ang nagpahamak sa'yo. Tama rin naman na naging kabit ko si Elias. Mas mabuti pa nga na maghiwalay na lang tayo. Marahang umiling si Lawrence. Ayokong makipaghiwalay sa'yo. Kumunot ang noon niya. Ikaw ang may gustong makipaghiwalay sa akin. Sa 3 taon na kasal tayong dalawa, palagi mo akong binabaliwala. Dahil nagigilty ako. Pag-amin ni Lawrence. Wala naman talaga akong mahal na iba. Natutunan na lang kitang mahalin sa 3 taon na nagsasama tayo. Pero hindi ko may pakita sa'yo ng buo dahil natatakot ako. Si Ingrid, ang kapatid ni Elias. Naging girlfriend ko siya for almost 1 year bago tayo ikasal. Nakipaghiwalay ako dahil nawala ng pagmamahal ko sa kanya. Sobra na siyang nagiging unreasonable sa lahat ng bagay. Palaging nangaaway, nagsiselos kahit wala namang dapat pagselosan. Dumating pa sa point na nababato niya ako ng kung ano-ano at nasasaktan ako. Kaya kahit ayaw niya, umalis ako sa toxic na relasyon naming dalawa. Pero hindi ko naman inasahan na gagawin niya yun sa sarili niya, na magpapakamatay siya. Kaya nang maging asawa kita, takot na takot ako. Takot na takot ako na natutunan na kitang mahalin. Pakiramdam ko, hindi ko mahahawakan ng maayos ang pagmamahal ko sa'yo. Baka matulad ka kay Ingrid at hindi ko nakakayanin yun. Nanikip ang dibdib ni Catherine. Naiintindihan niya na si Lawrence. Marami lang pala itong takot na hindi kayang ibahagi sa kanya. Lumandas ang luha sa pisngi ng kanyang asawa. Sa pagtulog, ayokong kasama mo ako. Palagi akong nananaginip tungkol kay Ingrid. Bangungot para sa akin na ayokong malaman mo. Kaya naisip kong alokin ka na lang ng annulment. Hindi dahil ayoko na, kundi dahil nasasaktan ako kasi nakikita kitang malungkot sa pagsasama nating dalawa. I'm sorry. Duwag ako, Catherine. Nagpalamon ako sa mga alaala ng nakaraan ko. Kaya kahit alam kong mahal mo naman ako, natatakot pa rin ako. Sinapo ni Catherine ang mukha nito. Hindi ako magiging katulad ni Ingrid. At sorry din. Sorry kung sumama ko kay Elias, kung niloko kita at pinagtaksilan. Hinalikan ni Lawrence ang kanyang kamay. Wala akong pakialam. Handa akong kalimutan yun basta maging maayos lang ulit sa atin ang lahat. Kasalanan ko rin naman, Catherine, kung minahalang kita ng tama at mas pinaramdam ko sa'yo, hinding-hindi babaling ang atensyon mo sa iba. Natakot ako nang pakiramdam ko, nagmamahal ka na ng iba. Doon lang ako nagising na dapat hindi kita pabayaang mawala sa akin. Asawa kita, Catherine. Mahal kita. Sana bigyan mo pa ako ng pagkakataong mapakita yun sa'yo. Magsimula ulit tayo ng panibago. Kalimutan natin lahat. Pwede ba yun? Tumango siya kaya mahigpit siyang niyakap ni Lawrence. Naluhan na lang din siya. Pareho silang nagkamali, pero aayusin pa rin nila yon dahil mahal nilang isa't isa. Simula ng araw na yon, nagsama na sila katulad ng mga tipikal na mag-asawa. Puno ng init at pagmamahal ang buong pagsasama nila. Nabiyayaan na rin sila ng isang anak at mas lalong naging matibay ang ugnayan nila ni Lawrence. Nakakagulat ka naman, Mayor. Bakit may pabulaklak ang asawa ko? Natatawang tanong ni Catherine. Naglalambing na yumakap sa kanya si Lawrence. Happy 5th anniversary, Han. Miss na kita. Kayo ni Ethan. Nakakapagod ang trabaho kapag hindi nakakauwi sa inyo. Mahina na lang siyang tumawa. Masaya at kontento na si Catherine sa buhay niya. Mahal siya ng asawa niyang labis niyang minamahal at may anak silang naging bunga noon. Maraming pagsubok ang sinubok ang kanilang pagsasama. Pero nagpapasalamat si Catherine dahil napagdaanan nila ang lahat ng yon. Mas naging matibay sila at pinaalala ng Diyos sa kanila ang mga pangakong binitiwan nila nang kinasal silang dalawa. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang bawat tukso ay pagsubok lamang kung gaano katatag ang isang relasyon. At sa bawat oras, piliin sana ang mga taong binigyan natin ng mga pangako dahil mas mahalaga sila kaysa sa lahat ng panandaliang sandali na iniaalok ng mundo. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.